Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli yung si Katambay Manong po dito sa Tambay mga kababayan. Happy New Year po muli mga kababayan. Sana po maingatan po tayong lahat sa papasok at darating na taon mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin, samahan niyo po ako. Bago po tayo mag-umpisa nga pala, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, mga tambay, sa kabila po ng napakarami pong problema ng ating bansa, kahirapan, kawalan ng trabaho, pero mukhang meron po isang congressman o mga congressman ang tututukan po nila ngayon at gustong tutukan mga katambay. Ang talamak na fake news daw po sa social media mga katambay ay plano na rin po nilang imbestigahan sa Kamara mga katambay. Pakinggan po natin ang balita po at komentuhan po natin mga kababayan. Ita po naman, nakatakda ko naman daw magkaroon ng pagdinig ang Kamara laban sa umano'y talamak na fake news sa social media. Ayon kay Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, marami ho ang dumudulog daw sa Kamara na umano'y biktima ng fake news. Kaya balak nilang investigahan kung paano ho nagkakalat ng fake news ang mga tinatawag niyang umano'y narco at pogo vloggers sa iba't ibang social media platform. Kabilang daw kasi sa mga paborito pong targeting ng mga nagkakalat ng fake news ay ang mga politiko. Kaya balak nilang mag-imbita ng mga mamahayag at ilang pang eksperto para alamin kung paano lalabanan ang problema ng pagpapakalat ng fake news. Simula po nang nagkaroon ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling. Walang problema kung magmurahin kami ng murahin, wala akong problema yun. Pero criticize kami tungkol doon sa aming poor performance o hindi kaya sa aming pag-aabuso. Pero yung magpakalat ka ng fake news, medyo malaking problema po yan. Yan po ang tinig ni Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers. Ayan mga tambay, nakita niyo po, mainit na mainit po si Congressman Surigao Representative Ace Barbers po mga tambay. Bakit kaya? Dahil po yata ro sa kumalat na para po yatang sabi po na meron po nagpakalat kasi sa social media na about sa issue ng droga sa kanya pong kapatid. Di po ba? Nung mga nakaraang linggo ay pumutok po o buwan ang sa Surigao daw po. Di po ba? Na kumalat po sa mainstream media na involved sa droga ang kanya yatang kapatid na governor mga katambay. At ikinasama po yata ng loob ng isang Congressman Barbers mga katambay. At ito daw po yata ang dahilan ng pagiging sinasabing fake news mga kababayan. At syempre po, yung sinasabi pong paborito daw po ang mga politiko, lalong-lalo po ang mga congressman daw sa paggawa raw po ng fake news. Ang tanong lang po natin, fake news po kaya yung natuklasan po ni dating Pangulong Duterte at ni Sasot Rogandos? Fake news po kaya yun ang matuklasan nila na napakatagal na panahon ang institusyon daw po ng Kamara at Senado ay walang public hearing ang kanilang pondo. At syempre po, ang kanila pong budget ay wala pong resibo mga tambay. Lalong-lalo raw po ang kanilang mga ginagastos. Ang kailangan lang daw po pag naubos na ang kanilang pondo, ayon po ito kay SAS, ang kanilang MOOE at ang kanilang extraordinary expenses ay liquidation by certification lamang daw po. Fake news po kaya ito mga katambay? Fake news? Nagtatanong po si Kamanong. Baka po ipatawag din po ni Congressman Barbers ang inyong lingkod mga katambay. Dito po sa natuklasan po ni Sasot Rogandos. At syempre po, yung sinabi rin po ng dating Pangulong Duterte nung mga nakaraang pahayag niya, talagang pinagsabihan niya po at napakasama po ng loob ng dating Pangulong Duterte nung matuklasan din po ng dating Pangulong Duterte. Ano po ang sabi ng dating Pangulong Duterte sa institusyon po ng Senado at Kamara? Pinakabulok, rotten na institusyon, corrupt na institusyon sa buong kasaysayan o sa lahat ng sangay ng gobyerno mga tambay. Itong dalawa raw pong ito. Ayon na yan sa dating Pangulong Duterte. Sa tingin po ba natin fake news po ang pahayag ng dating Pangulong Duterte na sa kabila nun ang iyong extraordinary expenses
ay by liquidation, by certification lamang at talagang hindi obligadong magpasa ng mga resibo sa COA, mga tambay. At syempre po, ito po, kung talagang fake news po ang hahanapin po ni Congressman Barbers, ay napakarami pong fake news. Lalo po yung umaatake sa Vice President. Napakarami pong fake news na talagang below the belt na po ang ginagawa sa mga Duterte. Lalo po sa Vice President. Pati po pagbibintang, pati po asawa, sinasabing hiwalay na, tambay. At kung ano-ano pa, na pati po basketballista, pinakakalat ng Vice President ay may kalaguyo. Di po ba? Napakarami pong gawa-gawang paninira po na fake news. Fake news. Ito kaya iimbestigahan din ng Senador Barbers, mga tambay. Sorry. Congressman Barbers ng Surigao. Iimbestigahan din kaya ang mga kumakalat at pinakakalat at napaninira sa mga Duterte na gawa-gawa po ng napakaraming sinasabi po ni Banat Bay na mga isimada at Gcash vlogger. Grabe pong manira. Grabe. Wala po silang maebidensya, ha? Itong mga vloggers na ito, kung ano-ano po ang talagang ibinabato sa mga Duterte. Napakaraming fake news. Ang nangyayari lang po, sinasagot lang lahat ng binabato ng mga vloggers ng sinasabi daw na Gcash at isimada vloggers ay sinasagot lang po at itinatama ng mga simpatya o may sympathy sa mga Duterte, mga tambay. Katulad po na inyong lingkod, itinatama po ng inyong lingkod pag nakikita niya na sobra-sobra ng paninira na hindi naman totoo ang kanilang mga paratang. Di po ba? Itinatama natin, kinukomentuhan natin, mga kababayan. Di po ba? At ang isa pa, ito pong sinasabi po nila na fake news. Mas matutuwa po si Kamanong kung una po nilang iimbestigahan dahil napakatagal na po nagpapakalat kung talagang fake news at mga politiko po ang tinitira daw po ng mga sinasabing fake news. Ay matutuwa po si Kamanong at ang buong Pilipinas, ang buong Pilipino, pati po mga kababayan natin sa mga OFW, ay matutuwa po, Congressman Barbers, pag una nyo pong iimbestigahan si Cathy Binag dahil napakatagal na po nagpapakalat. Si Cathy Binag na ang Pangulo, ang First Lady, at pati daw po ang anak, at napakarami pang mga politiko, at napakarami pa raw po nasa Malacanang, ayon kay Cathy Binag, ay mga gumagamit daw po ng droga. Congressman, kailan po kaya at dapat po nating imbestigahan ito dahil nagpapakalat po ng fake news si Cathy Binag. Di po ba? At ganun din po si Jonathan Morales. Nagpapakalat din po ng fake news. Dahil lagi po nilang binabalita ito sa social media na meron daw po tayong presidenteng bangag. Di po ba? Hindi po ba fake news ito, Congressman? Napakaganda pong unahin yung imbestigahan si Cathy Binag. At imbestigahan nyo po yung kanyang pinakakalat sa social media na may hawak daw po siya na hindi bababa sa 150 na USB video na naka-upload sa kanyang computer at dinownload niya sa kanyang USB at pinarami ng pinarami. Imbestigahan po natin yan, Congressman. Dahil presidente po ng bansa ang sinisiraan ni Cathy Binag. Di po ba? Yan po ang tama. Para po malaman na talagang galit na galit po kayo sa mga nagpapakalat ng fake news. Presidente ng Pilipinas, sinisiraan pati First Lady at mga anak. At mga tao sa Malacanang, napakaraming pinangalanan ni Cathy Binag, Congressman. Unahin niyo po. Unahin niyo. Nakikiusap po si Kamanong sa ating mahal na Congressman na talagang tututukan po ang sinasabi po nagpapakalat ng fake news sa social media. Dahil napakarami na raw po lumalapit sa Congressman dito sa mga fake news na kumakalat, nakatambay. Dahil nakikita naman po natin, baka naman ang kukumbidahin nyo lang
ay yung sinasabi po na dito po sa mga Duterte lang ang mga vloggers na mga Duterte. Dahil mismo marami po ngayon kumakalat na sinasabi po na ibang vloggers na magtatago na raw po at talagang lilitisin na at talagang huhusgahan na raw po ng kamera ang mga Duterte vloggers, mga katambay. Unahin sana si Kati Binag, mga katambay. Yan po ang napakagandang investigasyon. Dahil ilang taon na po, taon na nagpapakalat ng fake news si Kati Binag, mga kababayan. Taon na. Ano kaya ang masasabi rito ng congressman, mga katambay? Kasi yung nagpapakalat po ng sinasabi niyang fake news, yung issue po ng droga sa kanyang kapatid, di umano, dito po sa kanilang probinsya, ang gobernador ay nahulihan daw po di umano sa kanila pang hotel. Sa kanilang hotel ang kumakalat, mga kababayan. Kaya dapat po, isa-isahin po at unahin sa listahan si Kati Binag, mga katambay. Gusto na rin pong matuldukan ng mga Pilipino ang issue pong pinakakalat na sa tingin po ng mga congressman yata ay fake news. Number 1 fake news ang pinakakalat po ni Kati Binag na kailangan po itong imbestigahan. Dapat po magbuo po kayo, congressman, barbers ng committee para po dito. Lalong-lalo na po kay Kati Binag. Tirahin po, talagang tirahin nyo ng tirahin. Dikdikin nyo ng dikdikin. Siyempre, i-contempt po natin si Kati Binag pagka hindi po natin nagustuhan ang sagot. Ganon din po si Jonathan Morales. Pag hindi niya po naipaliwanag yung sinasabi niya na drug addict ang Pangulo ng Pilipinas. Durugista raw po ang Pangulo ng Pilipinas. Ayon ito kay Kati Binag. Di ba? Kasi kung talagang galit na galit po tayo sa nagpapakalat ng fake news, dahil po sa tingin po ng mga Pilipino, tingin din po, komento na inyong lingkod, mukha po yata ang mga politiko ngayon ay puro balat sibuyas na po yata, mga tambay. Pag hindi po yata papabor sa kanila, ay talagang bibigyan yata nila ng problema, mga tambay. Mukhang nawawala na po yata ang demokrasya sa ating bansa. Nagtatanong lang po ang inyong lingkod. Wala na po yata ang freedom of expression, freedom of speech, mga tambay, ng mga Pilipino. At sinasabi ko nga po, di ba? Kung susuriin po natin ang social media, mas napakarami. Lalo po sa politika sa ating bansa, napakarami ang nagpapakalat ng fake news pagdating po sa pamilya Duterte at lalong-lalo sa Vice President. Napakarami, mga tambay. Ubod ng dami. Kakaunti lang po. Kakaunti lang ang nagtatama at sumasagot sa ngayon, sa Pangulo, dating Pangulo Duterte at sa pamilya Duterte, sa Vice President. Mabibilang mo lang po sa panahon ngayon. Napakarami. Libo po yata ang mga detractors po ng pamilya Duterte. Libo, mga katamay. Napakarami. Ubod ng dami. Pero wala po yatang nakita dyan ng Congressman Barbers sa mga umaatake po at na gumagawa ng mga fake news sa pamilya Duterte, mga tambay. Ang iimbestigahan lang yata nila yung gusto lang nilang imbestigahan, mga katambay. Abangan po natin at hintayin po natin, tingnan po natin kung kailan po nila ipatatawag, mga katambay. At hintayin din po natin na ipatawag po ang number 1 fake news na nagpapakalat po na drug addict po ang ating Pangulo, ayon kay Kati Binag. Siya ang numero 1 po na nagpapakalat sa Pangulo ng bansa, Presidente ng Pilipinas. Gilalagyan mo ng issue na napakasamang bisyo, pinakamasamang bisyo, number 1 yan. Droga! Di ba? Droga! Pero yan yung pinakakalat ng isang Kati Binag sa buong bansa at kumalat na sa buong mundo sa social media na ang presidente ng Pilipinas ay drug addict. Walang aksyon dito ang congressman, walang aksyon dito ang Quadcom, walang aksyon dito ang Senado, walang aksyon dito ang DOJ, walang aksyon dito ang NBI, walang aksyon dito ang PIDEA, walang aksyon dito ang PNP, walang aksyon dito ang DND. Di ba?
walang aksyon. Di ba? Pati ang DILG, tahimik silang lahat pagdating sa nagpapakalat na fake news na drug addict ang Pangulo. Walang imik lahat. Pero pagdating po sa issue ng mga Duterte at sa Vice President, lahat po sila'y maiingay. Maiingay ang mga congressman yata, maiingay ang media, maiingay ang social media, maiingay pati DOJ, NBI, PNP, panay ang imbestiga nila. Di po ba? Iniimbestigahan nila lahat ang pamilya Duterte. Pagdating kay Cathy Binag, lahat po ng nabanggit na inyong lingkod, puro yata walang yagballs, bulag, pipe, bingi. Pagdating sa nagpapakalat ng fake news na si Cathy Binag, drug addict ang Pangulo. Ano po masasabi niyo mga katambay? Dito po sa ginagawa po ngayon ng ating Kamara, lalo-lalo po ng mga congressman, lalo-lalo po ang Surigao congressman na Barbers, sa dami po ng problema ng bansa, ang mukhang trabaho lang po ng mga congressman natin, mga kapita-pitaga natin, ang tinutukan lang po yata ng 3 taon, magta-3 taon na. Ang tinutukan lang po yata nila, di umano, number 1, Pamilya Duterte, mga tambay. Pamilya Duterte. At ngayon, social media. Fake news, mga tambay. Fake news. Muli po si Katambay Manong, kuligligin po natin si Congressman. Tulungan niyo po ang inyong katambay na mag-message po tayo sa kanyang social media, ang Congressman Barbers. Mag-message po tayo sa social media ni Congressman at tayo po ay mag-message na unahin po niyang imbestigahan ang numero 1 fake news na nagpapakalat na drug addict ang Pangulo ng Pilipinas, si Cathy Binag, at isama na si Jonathan Morales, mga katambay, nang makita ng mga Pilipino na iniimbestigahan sa Kamara ang issue ng droga ng Pangulo ng Pilipinas. Kalampagin po natin si Congressman, mga katambay. Unahin niyang imbestigahan si Cathy Binag. Muli po mga katambay, maraming salamat po. At muli po, Happy New Year po mga katambay sa ating lahat, sa lahat po ng mga Pilipino. At napakalaki po ng pagpapasalamat ko po sa inyo mga kababayan. Hindi nyo po iniwanan ang ating maliit na channel. Thank you po. Naka1 taon po tayo at sinamahan nyo po ang inyong lingkod. At sana po magpatuloy po ang ating samahan mga kababayan. Huwag po sana kayong magsawa sa inyong lingkod. Maraming salamat po mga kababayan. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, comment and subscribe. Thank you po mga kababayan, mga katambay. Maraming salamat po. Ingatan nawa po tayo. Happy New Year. Paalam sa muli. Bye-bye.